Magandang umaga, Santa Cruz, Laguna! At sa lahat sa inyo na galing pa sa ibang lugar dito sa Laguna. Nais kong pasalamatan ang mayor na nagpahiram nitong covered court na ito. Mayor Panganiban. Pero nais ko rin syempre batian ng ating mga kasama ngayon. Syempre, si Congressman Egay, ang kanyang anak na si Rian. Ang ating mga kasama ngayong araw, unang-una din yung ating Mayor Jojo Clado, Bayan ng Mahayhay, NPC. Ang ating pong TODA Federation President 4th District, Ramil Galivo. Maraming salamat po sa inyong presensya ngayon. Samahan ng kababaihan ng 4th District, pakitaas nga yung kamay. Maraming salamat sa ating mga kababaihan dito sa 4th District. Yung mga leaders mula sa Barangay 26 ng Santa Cruz, Sangguniang Barangay, nandito ba? At ating YESL youth leaders mula sa iba't ibang bayan, mga magulang at mga kaibigan natin dito sa distrito. Tuwing pumupunta ako dito sa Laguna, ay talaga namang napakainit ang pagtanggap ninyo. At nais ko kayong pasalamatan sapagkat noon pa man, nung ang aking ama ay gumagawa ng mga pelikula dito sa Laguna, ay minahal na niya kayo at minahal na ninyo siya. Ang naaalala ko nung bata ako ay palagi ako nandito pag gumagawa ng pelikula ang tatay ko sa iba't ibang lugar ng Laguna. At palagi niya sinasabi kung gaano kaganda dito at kung gaano siya kalapit sa mga taga-Laguna. Kaya nung siya ay tumakbong Pangulo, hindi naman katakataka na ang pinakamalaking suporta niya ay galing din dito sa inyong lugar. Kasama ng sa Quezon, Pangasinan, mga lugar, at marami pang lugar sa buong Pilipinas na nagmamahal sa kanya. Ngayon po, ngayon na ako naman ang tumatakbo. Siguro iniisip ninyo, ano ang pwedeng gawin ng isang Grace Poe bilang Pangulo? Ang natutunan ko sa tatay ko ay simple lang naman. Ang sabi niya, anak, palagi kang magiging totoo sa sarili mo at totoo sa kapwa mo. Una. Pangalawa, pag ikaw ay naging matagumpay na, huwag mong kalimutan tulungan ang pinakamahihirap at mga nangangailangan. At pangatlo, kung meron kang paniniwala at tama ang pinaglalaban mo, huwag kang matakot, huwag kang susuko, ipaglaban mo. Lalo na pag pinagtatanggol mo ang mga naapi. Yan ang mga katangian na natutunan ko kay FPJ. Kaya kung ako magiging Pangulo, ang prioridad ko talaga ay maibsan ang kahirapan. Yan ang punot dulo ng problema natin sa ating bayan. Totoo, may problema tayo sa kaligtasan o peace and order. Maraming problema sa ating bayan katulad ng droga. Kailangan isang malakas na leader, pero kailangan may malasakit na tumutulong sa inyo. Importante ang mga programa na magbibigay ng trabaho. Importante ang mga programa na magbibigay ng edukasyon para sa inyong mga anak. Sa ating mga nanay na naririto ngayon, mag-uumpisa tayo sa simple lang. Pag ako naging Pangulo, sigurado na libre ang panangalian sa lahat ng daycare centers at public elementary schools. Hindi ba napakasimple nun? Napakasimple na dapat sana ay ginawa na noon pa para yung mga anak natin ay mas lumaking malakas at matalino. Sino sa inyo dito ang nakaranas kumain ng Nutriban at gatas ng pananghalian? Ay marami palang bata dito. Noong mga panahon na yon, tumulong ang gobyerno para may pagkain ang mga bata. Mas lalo na dapat ngayon na mayaman na tayo. O yumayaman pa lamang, pero hindi nalaramdaman ng marami. Hindi, alam ko naman yan. Thank you. Sino naman sa inyo dito ang may mga anak na gustong mag-college? Sa gobyerno may puso namin ni Senator Cheese Escudero, na ito ang isang batas na ipinapasa o sinulat
ni Roman Romulo. Lahat na ng mga anak ng mahihirap na hindi kayang magbayad ng tuition ng kolehiyo ay libre na sa mga state universities at colleges. Ngayon, nangangarap kayo, gusto ninyo yung iba sa inyo na mag-college sa pribadong paaralan ng mga anak ninyo o universidad. Pwede rin. Bibigyan namin kayo ng katumbas na voucher at ang kakulangan para sa board, lodging, libro at tuition na kulang, pwede ninyong hiramin sa gobyerno sa Study Now, Pay Later program at babayaran lamang ng anak ninyo pag nag-graduate na sila at may trabaho. Sa Laguna, marami tayong plano. Ang Laguna ay hindi lamang maganda. Marami tayong pwedeng gawing mga trabaho pa na dumagdag dito sa Laguna. Susuportahan natin na mas dumami ang manufacturing sa ating bansa. Sapagkat kung dumami ang Made in the Philippines, mas maraming trabahong malilikha para sa inyo. Ang atin naman pong mga magsasaka ay aalagaan rin natin. Dapat ang irigasyon ay hindi na nila problema pang bayaran at dapat rin na ang ating mga mangingisda at magsasaka ang kanilang mga pamilya, mga anak ay makapag-aral ng libre dahil sila po ang pinakamahirap na sektor sa ating bayan. So sa ating mga mahal na kababayan, alam niyo po, hindi man ako ipinanganak sa Laguna, ako po ay nabihag ng isang tiga Laguna. Sapagkat ang aking asawa ay tiga Lumban. Kaya nga po, ang mga Llamanzares na tiga Lumban ay talagang, alam naman ng marami, ay talagang matagal na dito sa Laguna. At ang aking asawa na talagang mabait, mapasensya sa akin, masipag, lahat na ng pwedeng hilingin sa isang partner ay nasa kanya. Kaya nga po, gano'n na lang ang akin din pagtingin sa inyo bilang aking mga kababayan. Kung ako po ang mabibigyan ng pagkakataon, makakasiguro kayo sa suporta ng gobyerno. Tama si Congressman Egay, nakaputi kami, wala kaming partido. Sapagkat kung ikaw man ay anumang kulay, kaaway man kita o kaibigan, kung ikaw ay makakatulong sa bayan, kukunin kita sa gobyerno kung magaling ka. Kung mahirap ka, ipapagpatuloy natin ang 4Ps at gagawin nating 5Ps. Sapagkat yung panglima ay pangkabuhayan. Magbibigay ng kapital sa mga gustong magkaroon ng maliit na negosyo. Sa mga senior citizens naman natin, ang mga barangay health units natin dapat kumpleto sa maintenance medicine at saka primary care. Kung anong mga kailangan ninyo, dapat libre na sa mga maintenance ng mga senior citizens. Pero hindi lamang yon. Ang aking nanay na si Susan, napapanood ba ninyo sa ang probinsyano? Kahit na siya ay senior citizen na, nagtatrabaho pa rin siya. Kaya sabi niya, anak, kung ikaw magiging pangulo, pwede ba na sa mga ibang lugar, ibang opisina ng gobyerno o sa pribadong sektor na may trabaho na magaan lamang na kaya pa naman ng mga senior citizen, pwede bang kunin silang magtrabaho kung gusto nila? Sapagkat yan ang nagbibigay sa atin ng inspirasyon pag nagigising tayo, na tayo ay kailangan pa, na tayo ay may konting kinikita para sa ating pamilya. So wag rin kayo mag-alala, aalagaan namin kayo. Sa panghuli na lamang po, sabi ng aking mga katunggali, ako daw ay bago. At hindi pa raw ganon kahaba ang aking paninilbihan sa gobyerno. Totoo po, bago lang ako. Pero ang problema natin, kailangan rin ng mga bagong solusyon sapagkat ang iba sa kanila, matagal na dyan, paulit-ulit lang ang problema ng korupsyon.
Ang yaman ng bayan ay para sa lahat at hindi para sa bulsa ng iilan. Walang masama sa bago. Gusto natin ng bagong ligo, bagong saing, bagong bahay, bagong boyfriend, bagong cellphone, bagong bayan, bagong umaga, bagong Pilipinas. Kaya sa inyong lahat, mapagtimpi lang ako sapagkat pinalaki ako ni FPJ na sabi niya sa akin, kailangan matapang ka, pero hindi ka pwedeng mayabang. Una. At sabi niya, mayaman man o mahirap, dapat bigyan natin ng patas na pagtrato. Kaya nga, sa kanyang mga pelikula, bugbog sarado muna siya sa umpisa pero bumabangon at lumalaban, hindi ba? May pelikula siya. Sinabi sa kanya ni Eddie Garcia, General na ako, nakapako ka pa rin dyan. Marami ka pang bigas na kakainin. Ang sabi ni FPJ, hindi ako kumakain ng bigas. Sinasaing ko muna para maging kanin. Ikaw, palay pa lang, nilalaman mo na. So sa inyong lahat na nagmahal sa aking ama, inspirasyon ko po kayo. Sapagkat alam ko kung siya ay nabubuhay, hindi niya papabayaan ang mga taga-Laguna. At para na rin sa ngalan ng pamilya ng asawa ko, ako po ay kapamilya niyo na rin. Muli, maraming salamat Santa Cruz. Magandang umaga po sa inyo lahat.